Yun! What's up, what's up, what's up? So ngayon, titikman natin ngayon yung isa sa mga pinakasikat na halo-halo daw na talk of the town. So dito makikita daw yata to sa to mabibili? Sa SM Mega Mall. So ngayon, ang pangalan niya, halo-halo to, ay ang sikat na ito. Tenen! Ano? Basta dito? Bebang halo-halo. Yun, salamat. Shoutout kay Kuya Eman na nanlibre dito. No, actually, di ko to alam. Hindi ko matandaan yung pangalan niya. Akala ko Bebeng, Beng, o ano man. Eh, naalala ko lang yung kanta ng E-Heads na tindahan ni Aling Bebang. So, ngayon, before we review the halo-halo na binili natin, or nilibre ni Kuya Eman, ito yung mga, ano niya, mga sangkap, no? Very organized siya. So, sa pinakailalim niya, kunin ko lang, may basa. Ayan, sa pinakailalim niya is leche flan. So, correct, tama naman. Pandan jelly ang green. Tapos, mais, hindi, nata, mais, sago, frozen milk, ubi halaya, banana cinnamon, langka, special baka puno, and rice crispy. So dito may ito yung yellow nito ay tinatawag na frozen milk. So hindi lang siya tubig kundi frozen milk. So expect natin na matamis siya. And papakita ko to. Yeah, ito yung lalagyan ko yung itsura niya at saan mabibili, no. Actually pina-deliver lang to sa Makati kaya medyo malayo. So ngayon bababa ko konti. Oops. Yun. Ayan. Dahil ito na. Ito. So, titikman natin ang... Oops. Yan. Titikman natin ang lasa. So, amoyin ko... Uy! Matamis siya. Presentation. Pinoy na Pinoy. So, 4 out of 5. Ngayon, para fair, haluin na natin. Actually, isa sa mga pinakamahirap na pag bumibili kami ng halo-halo or bumibili ako ng halo-halo kahit sa kalsada, sa kanto, is ang hirap niyang ihalo. No? Ang tinawag mong pangalan na halo-halo pero mahirap yung haluin. So, ganun siya. And then, ang ginagawa ko minsan ay kumukuha ako ng 2 baso. Tapos sinatransfer ko na para mas madaling mahalo. So, ganun siya. Medyo mahirap siyang haluin. Ay! Pero siguro naman meron naman silang pagkalagay-lagay ng mga sangkap and feeling ko may factor yon para sa lasa na makakain mo. Hindi ko madurog yung leche flan. Ayun na, nadurog na. Ayun. So, ngayon titikman na natin. Taste check na natin. Langka. Langka yung nakain ko. Yung yelo niya, actually, tama. Gatas. Pero magandang, hindi siya matamis. Makagulat. Ang expectation ko, matamis siya. Pero sa ngayon, hindi ko siya makikitaan na matamis. Ngayon, natin. Parang siyang ice cream. Parang siyang ice cream. Yung texture niya, makapit, buo, solid. At hindi siya matamis. Doon ako nabibili, hindi siya ganun katamis. O syempre, dahil dila ko kasi masyadong satel na lang ako sa mga lasa, kaya hindi, kunting tamisan na ako. Pero may mga part pa rin na sakto lang. Pero dito talaga ay sakto lang. Hindi siya matamis ng sobra, hindi rin naman siya walang lasa. So yun, last
Wow, sa ilalim para may laman-laman. Yun, no? Kung nakikita nyo, ayun, no? Para siyang ice cream. Oh, ano pa? Ayun, no? Tikman ko na. Kung may laman para may nginungan. Yan pala gusto ko sa mga halo-halo is dapat may laman. May sago, ganun. Para may nginunguya ako. Yun, no? Ang sticky, oh. Yan. So, ngayon, tikman na natin ulit. Ito, may laman to. Bebang. Nakatikim na ako ng Rason, Pampanga, Chowking. Siyempre, sa mga kanto. Ibibigay ko to na 4 out of 5. So, Bebang pangalan niya. Diyan naman yung Facebook na pinakita ko. So, ito yung ating review na halo-halo. Nakapuno. Ay, hindi. Ube. Tapos magsagwan dito tapos buko pandan. Ano ba yun? Despite na masarap tong halo-halo, iba pa rin talagang nagagawa ng sistema sa theology. Kasi sa theology, kapag may sistema, mas madali mo siyang matandaan, meron kang guide, at hindi ka mawawala. At isa sa mga hinahangaan kong church father ay si John Calvin. Pinakita niya doon yung kung gaano tayo makasalanan, hindi natin kaya umabot sa pamantayan ng Lord. And then, si Kristo namatay para sa believer at sarap. Kaya yung mga sumampalataya ay magpapatuloy hanggang sa dulo. So kung ikaw magpipreach ka at hindi mo alam yung doctrine na tinatayuan mo, medyo mag-i-sway ka at parang wala kang patutunguhan. Not unless kung unlike kapag meron kang theology na gano'n, hindi ka ma-sway at yung preaching mo is consistent. So yun, para sa akin mas mainam yung gano'n. Hindi ka madaling mawala, hindi ka malilito at may guide ka, at higit sa lahat consistent ka sa pinaniniwalaan mo. So yun, ang halo-halo masarap lang sa pagkain pero hindi sa theology.